Ang US Navy ay merong napakakilalang motto. Ito ay nagsasabing, "Don't give up the ship." Saklaw nito ang maraming kagamitan at posisyon ng American soldiers. Ngayon, isa sa mga aircraft carrier ng Amerika na nasa Red Sea na nagngangalang USS Harry S. Truman ay nasa karagatan ng Red Sea upang magbantay sa mga ginagawang pagsasalakay ng Houthis sa mga barko na dumadaan sa karagatang ito. Karga nito ang napakaraming fighter jets, mga bomba at iba pang kagamitan. Kahapon ay nagsagawa ng napakatinding pag-atake ang US forces sa Yemen kontra Houthis. Maraming mga nawasak gamit ang mga advanced at high-tech na fighter jets matapos ang kanilang pagsalakay at pauwi na ito sa aircraft carrier. Ang isang fighter jets na nagkakahalagang $60 million hanggang $70 million nawala. Paano ito nawala? Sino ang may kagagawan? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayong lahat? Ngayon ay April 20, 2025. Bilis ng panahon. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong ginawang pag-atake ng US forces sa Houthis at ang napabalita na paghihiganti ng Houthis sa puwersa ng Amerika. Maliban sa pag-atake ng American forces sa Houthis ng Yemen, nagsagawa rin ng pag-atake ang militanteng grupong ito sa American soldiers at inatake nito mga kaibigan ang USS Harry S. Truman aircraft carrier. Nagpalipad ng mga missiles ang naturang militanteng grupo, pero ayon sa American forces mga kaibigan, ang mga missiles na ipinalipad ng Houthis ay napabagsak ng kanilang air defense system. Pero sa nasabing pag-atake ng Houthi mga kaibigan sa aircraft carrier ng Amerika, itinuturing na isang trahedya ito para sa puwersa ng Amerika sapagkat merong isang fighter jet na nagkakahalaga ng $60 million hanggang $70 million ang bigla na lang nawala. Ang halaga ng perang ito ay sapat na upang ipantulong sa isang budget ng isang bansa. Ang naturang fighter jet mga kaibigan ay isang napaka-advanced, napaka-high-tech at hindi ito basta-bastang madedetect ng mga air defense system ng kalaban. Mabilis na kumalat ang balitang ito at agad pinag-usapan ng buong mundo. Naging headline ng iba't ibang news agency sa iba't ibang panig ng mundo. At dahil sa napakabilis na kumalat ng balitang ito, agad na nagsalita ang pamunuan ng Houthis sa pamamagitan ng spokesperson nito na si Yahya Sarya. Ipinagmalaki nito na ang pagkawala ng isang fighter jet ng Amerika, ito ay dahil sa kanilang isinasagawang pag-atake. Dagdag pa ng Houthi, ang naturang fighter jet ay tinamaan ng kanilang missile attack. Ang mga fighter jet na sinasabi mga kaibigan ay siya ring mga fighter jets na umatake doon sa Houthis sa Yemen na nagwasak ng napakaraming infrastructures na kontrolado ng militanteng grupo. Ayon sa Houthi, isang napakalaking tagumpay ang kanilang ginawang missile strike. Pero nagsalita naman ang pamunuan ng Amerika sa pamamagitan ng US Navy na ang mga sinasabi ng Houthi ay isang napakalaking kasinungalingan. Ayon sa Amerika, totoo na merong isang fighter jet na nagkakahalaga ng $60 million hanggang $70 million ang nawala. Pero hindi raw ito dahil sa ginawang pag-atake ng Houthis, kundi ang nasabing nawalang fighter jet at nalaglag sa Red Sea at kasalukuyang nasa ilalim ng karagatan ng Red Sea. Ito ay dahil sa nawalan ng kontrol ang crew ng fighter jet at crew ng aircraft carrier. Ayon sa Amerika, habang ipinupuwesto na ang nasabing fighter jet upang mailagay sa isang safe na lugar, bigla na lang
nawala ng kontrol ang crew nito at dahil dito ay nalaglag ang naturang fighter jet sa Red Sea. Ito raw ang araw-araw na nakasanayan ng aircraft carrier crew. Pero sa isang hindi inaasahang pagkakataon mga kaibigan, nagsagawa ng isang kurbada ang naturang aircraft carrier at dahil dito ay medyo tumagilid ang naturang aircraft carrier at normal na talagang tatagilid ang sasakyang pangdagat kapag ito ay lumiliko. Kahit nga ang jeep medyo tatakilid ito kapag ito ay liliko. Ganyan ang nangyari sa aircraft carrier na ito. At dahil dito mga kaibigan ay nalaglag ang naturang fighter jet. Ang hindi malinaw mga kaibigan kung ang naturang fighter jet na nalaglag, karga ba nito ang maraming mga bomba? Dahil kung ito ay may karga na maraming mga missiles, nangangahulugan ito mga kaibigan na hindi lang 60 million hanggang 70 million ang nawala sa kaban ng Amerika. Pero ang malinaw mga kaibigan, ang naturang mga crew ay nakaligtas. Maging ang isang piloto na nasa loob ng fighter jet ay nakalabas. Pero iba ang sinasabi ng Houthi sa pangyayaring ito mga kaibigan, sapagat inaangkin nila na sila ang may kagagawan kung bakit nalaglag ang naturang fighter jet. At dahil dito ay nag-celebrate o nagbunyi ang mga miyembro ng militanteng grupong ito. Ayon sa Houthi mga kaibigan, gumamit daw sila ng cruise missiles, ballistic missiles at rockets at ito raw ang nagpabagsak sa naturang fighter jet. Pero ayon sa Amerika mga kaibigan, hindi ito ang unang pagkakataon na merong fighter jet na nalaglag mula sa kanilang aircraft carrier. Sabagat noong nakaraang 4 na buwan, isa ring mamahaling fighter jet ang nalaglag. Ito ay ang Super Hornet fighter jet. Ito ay dahil sa kanilang isinasagawang friendly fire. Kasama na mga kaibigan ang kanilang training. Noong 2022, meron pang isang fighter jet na nalaglag dahil nga sila ay nasa karagatan at biglang sumama ang panahon. Dahil sa malakas na hangin ay natangay ang isang fighter jet at nalaglag. Kaya lang, ang talagang napakasakit mga kaibigan ay itong pinakabagong fighter jet na nalaglag sapagat ito ay napaka-high-tech. Ito mga kaibigan ay napakamahal. Pero of course ay nababalot ng maraming tanong kung bakit ito nalaglag. Paano nalaglag isang napakamahal na fighter jet? Kung marami ng pagkakataon na may mga fighter jet na nalalaglag, wala raw ba silang countermeasure para hindi na ito maulit? Sinasabi ng marami, ito kaya ay isang poor protocol o isang poor training o hindi maganda ang training ng Amerika. At kung susumahin mga kaibigan, sa nakaraang 6 na buwan na operation ng US Navy sa Red Sea, umaabot na ng $330 million ang nawala sa kanila sapagat merong mga drones na mga nalaglag at yung isang Super Hornet na 60 million at itong pinakabagong 60 million. So, ibig sabihin mga kaibigan, nasa mga 120 millions na, hindi pa kasama ang mga drones at iba pang rockets. Ayon nga sa ulat mga kaibigan, umabot na sa 330 million ang nawala. Dollars ang pinag-uusapan dyan. At mga kaibigan, ngayon ay wala pang ibinibigay na pahayag ang Amerika kung kanila bang kukunin ang naturang fighter jet na nalaglag at ito ay nasa ilalim ng Red Sea. At kung sakaling makuha nila ito, gagana pa kaya ito? At kung gagana, wala kaya itong defect? Mga kaibigan, kung gusto mo ang ganitong mga content at kung bago ka lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe. At sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa Israel, sa Lebanon, sa Jordan, sa Iran, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Egypt at iba't ibang panig ng mundo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.